Okay, heto na nga, itong si Vice President Inday Sara Duterte sumagot na sa mga issues ng ating administrasyon, no? Mga kapalpakan ng administrasyon, sumagot na si VP Sara. At ang sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, marami raw impeachable offense itong Presidenteng Marcos. Ayan, mamaya ipapakita ko yan. At sinabi rin ni VP Sara na tigilan na ang gaslighting ng administrasyon na ito. Kung ang kasalanan nyo, ituturo nyo lang naman sa ibang tao, wag na, di ba? Yan ang hirap sa inyo kasi nabubuking kayo ng taong bayan sa mga kapalpakan, kabalastugan, sa mga kaepala ninyo, ituturo nyo sa iba. Mamaya ipapakita natin yan, ha? At itong si Vice President Inday Sara Duterte ay sinabi niyang sakaling si Bongbong Marcos ay mag-resign ay handa na raw siyang maging presidente. At marami pong mga kababayan natin, especially ito mga loyalista at mga dilawang mga bobo at bangag, ay tinake raw nila ito na si VP Sara raw ay atat na maging presidente. Diyan kayo mali. Mamaya i-explain natin yan kasi binabanata nila si VP Sara sa statement na yan. Nakasaad naman yan sa konstitusyon eh. Siya ang pinakaunang mag-take over kung sakasakaling pumalpak ang presidente natin at yan po ay nasa konstitusyon. Hindi po atat si VP Sara. Ginawa lang niya ang kanyang mandato. Okay? At heto, last but not the least, ay panoorin natin ang press briefing nitong si Auntie Claire Atacdog Castro na sinagot na niya ang mga issues ng administrasyon niya. Patungkol po dito sa issue ni Zaldico na dinamay na itong si Sandro Marcos at yung issue ni Auntie Claire mismo na pinag-usapan doon sa Senado, hearing ng Senado ng ito raw si Auntie Claire Castro ba itong nasa video clip na nakipag-usap daw di umano ng isang vlogger? Ano kaya yung pinag-usapan? Mamaya sasagutin yan ni Auntie Claire Castro, okay? Pero guys, bago natin pag-uusapan itong mga maiinit na balita natin ngayon ay help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, bakit nasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na ito raw si Bongbong Marcos ay maraming impeachable offense? Meaning to say, maraming ginagawang pwedeng sampahan ng impeachment complaint itong si Marcos. Ito yung balita, panoorin natin. Inaakusahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y maraming ginagawang impeachable offenses. Kasi si VP Sara, abogada rin yan, no? Lawyer rin yan. Alam ni VP Sara kung ano yung mga nilabag ni Bongbong Marcos as president. Okay? Especially na ayaw niyang magpa-hair follicle test. Pasok yun. Ang taong bayan humihingi ng pruweba na ikaw ay hindi gumagamit pero hindi mo ginawa. That is an impeachable offense, I think, no? Kabilang sa mga ito ang paglagda niya sa General Appropriations Act. Isa rin yan. Yung pagpirma kay Bongbong Marcos sa sangkatutak na korupsyon, no? Sa 2025 national budget. Bakit niya pinirmahan yun? Na kung sa tingin niya
maraming mga posibleng korupsyon ang mangyari. Oh, 'di ba? Bakit hindi niya ni-review? Bakit hinayaan niya 'yun? Bakit pinabayaan niya? Hindi niya sinusuri ng mabuti. Yan ang kamalian niya. GAA na inilarawan ni BP Sara bilang pinakamahusay na ebidensya na pagkakaugnay ng Pangulo sa mga budget insertion. Imagine. Ipinunto rin ng Vice Presidente na violation to the Constitution ang pagpapahintulot sa pagpasok ng International Criminal Court sa bansa na dahilan ng pagkakadakip kay dating kasi ngayon siguro sasabihin ng iba si Bongbong Marcos untouchable ngayon. Ang aking iniisip dito, what if hindi na presidente si Bongbong Marcos? Pagdating ng 2028, kung si BP Sara ang maging presidente, alam ko ang daming kaso nitong si Bongbong Marcos. Marami siyang nilabag sa konstitusyon. Yung ICC pa, 'di ba? Bakit niya maraming mga debate sa mga experts na mga lawyer na nagsasabi na ang administrasyong ito maraming nilabag when it comes to the ICC. Hindi na tayo membro. Bakit niyo hinahayaan yan, di ba? Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinuturing na betrayal of public trusts. Yan ang una, betrayal of public trust. Hindi pagpayag ng Pangulo na sumailalim sa drug tests. Correct. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng mga naging panawagan ni BP Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Obvious naman, di ba? Siya yung pumirma sa GAA. So meaning to say, wala talagang ibang i-blame niyan, kundi siya. Yan nga ang sabi ko sa mga loyalista, ang bulag ninyo sa katotohanan. Masyado yung idol nyo si BBM. Niloko po kayo. Nagpaloko rin kayo. Kami, nabudol kami dati. Buti na lang, matalino kami at umiwas na kami kaagad dahil bubudulin na naman. Sila nabudol na nga, binudol pa ulit. Ganyan sila kabobo yung mga loyalista. Yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Well, accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation. Inallow niya ang mga insertions. Yung mga insertions na yon, doon nagsimula yung mga korupsyon. Alam niya na posibleng magkaganon pero hinayaan niya, pinirmahan niya pa rin. Anong tawag mo doon? Hoy, mga loyalista, bulag ba kayo? Bulag nyo, no? Grabe. The Constitution. So, tama rin naman si VP Sara. Ang daming impeachable offense nitong si Bongbong Marcos. At kung ituturo sa kanila, kung mabubuking sila sa taong bayan sa kanilang mga kapalpakan, mahilig sila mangturo ng iba. Kasalanan nila, ibibintang nila yan sa mga Duterte. Mahilig ang administrasyon ng ganyan. Gaslighting nga. Ito, panoorin nyo itong balita na ito. Tigilan na ang gaslighting. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na nag-aksa sa kanya na siya'y lulong sa droga. Ayon kay VP Duterte, dapat tigilan na ni Pangulong Marcos Jr. ang gaslighting sa mga taong nagmamalasakit sa kanya dahil ang ganyan yung mga taong may ginagawang masama, manggagaslight. Nitong pag-uugali aniya ay fit sa profile ng isang drug addict. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict. Di ba? Kilala natin yung mga jadik, di ba? Tatawagin na lang natin jadik para hindi tayo ma-violation dito sa YouTube. Yung mga jadik na yan,
kapag bibintangan, kapag nahuli sila ng kanilang ginagawa, kapag i-call mo ang kanilang attention na, pre, wag ka nang gumamit. Nakakasira ka ng buhay mo at buhay ng ibang tao. Especially na ito mga jadik na ito, kung may pamilya ito mga jadik na ito, ako po'y naaawa sa mga pamilya. Kasi ang unang, the number one, ang maaapektuhan yan ay pamilya. Kung meron kayong one of your member of your family is a jadik, kawawa na yung buong pamilya na yan. Sa totoo lang, marami na pong akong kakilalang na biktima sa ganyan. One of the member is jadik. Talagang ang hirap talaga. Kaya sabi ko sa inyo, no? Itong ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos, parang di ako nagsabi, si Senator Amy na ang buong pamilya nila ay namomblema dito sa ginagawa niyang kanyang kapatid. Ano ginawa ni Bongbong Marcos? Anong sabi? Hindi ko nakilala si Amy. Si Amy pa ang biniblame nila. Si Amy yung namomblema sa mga ginagawa mong kabalastugan. Si Senator Amy pa ang biniblame ngayon. Ganyan po. Ang sabi ni BP Sara, ganyan po ang ugali ng mga jadik. Na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Correct. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. Samantala, hinamon din ng pangalawang Pangulo si PBBM na magpa-drug test kung hihilingin ito ng publiko. Nakatali yun sa kanya. When he took the oath as president, he said, I'll consecrate myself for service. Basahin ko na lang kasi medyo mahina yung audio ni VP Sara. Ha? Nakatali yun sa kanyang oath. Bago naging presidente, nag-take ng oath yung presidente, di ba? Pero hindi niya yan pinapansin, hindi niya yan dinadamdam kasi bangag . When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin noon, ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Pero sa nakikita natin ngayon, hindi po yan nangyari. Di ba? Sa mga sinasabi ni Zaldico, nagnakaw pa sila. Hindi ako nagsabi niyan, ha? So, talagang the opposite ang mga nangyari. Okay? The opposite. Dahil, akala natin na ibibigay niya ang kanyang buhay, yun pala, nagnakaw sila. Sabi ni Zaldico, binasa na natin yung sinabi niya. So, ibig sabihin nun, ang nagmamay-ari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. Kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng humindi. Di ba? Kasi nag-take ka ng oath. Ang sabi po ng sa constitution natin, when you take your oath, na ibigay mo ang buhay mo sa taong bayan, sa Pilipinas, sa bansang ito. Kapag sasabihin ng taong bayan na magpa-drug test ka, sundin mo. Di ba? Ang nagmamayari sa buhay niya ngayon ay ang taong bayan. Kapag sinabi ng taong bayan, gusto namin mag-drug test ka. So, sinabi ng taong bayan magpa-drug test ka, ayaw niyang magpa-drug test. So, ang nangyari, if mapapansin nyo, during sa mga events na nandoon si Bongbong Marcos, kapag sasabihin na ng host na, welcome, our President of the Philippines, Marcos Jr., di ba napapansin nyo, wala nang pumalakpak? Ang taong bayan po makakita kay Marcos Jr., hindi na natutuwa. Nung pumunta siya doon sa Cebu, kung makikita mo yung mga pamilya doon na biktima sa baha, wala nang gana
Hindi na nga siya niyayakap, hindi na nga siya pinapansin, di ba? Oh, yan po ang epekto, Bongbong Marcos, sa pagiging bangag mo. Hindi ka na ayaw, kasi ayaw mong sundin ang taong bayan. Ang sabi ng taong bayan, magpa-drug test ka, ayaw mong sundin. So, ang taong bayan, ayaw nang maniniwala sa iyo. Hindi na natutuwa ang taong bayan. Hindi na nga ngumingiti ang taong bayan every time na makita ka. Nasusuka na nga sila makita yung mukha mo. Dagdag ng Vice Presidente, handa siyang sumama rito upang magpa-drug test din. Huwag siyang mag-alala. Huwag siyang matakot. Sasamahan ko siya. Sabi ni BP Sara, huwag siyang mag-alala. Huwag siyang matakot. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senador Amy magpapadrug test din. Yun. At ako, kahit na kaunti na lang ang naiwan sa buhok. Oh, para fair tayong lahat, magpa-drug test na rin si BP Sara at si Senator Amy at ikaw, Bongbong Marcos. Pero ayaw mo. Takot kang magpa-drug test. Bakit kaya? Sasamahan siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy. Magpapadrag test din yun. Ako, kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun. Huwag ka raw matakot, Bongbong Marcos, kasi para sa bayan yan. Bukod dito ay nakusahan din ni VP Sara si Pangulong Marcos Jr. O baka takot siyang mapositive. Baka, hindi ako ano niyan. Kasi ayaw niya eh. Bakit takot ba siya? Na umano'y maraming ginawang impeachable offense. Kabilang sa mga ito, aniya, ay ang paglagda niya sa General Appropriations Act o GAA na inilarawan ni VP Sara bilang pinakamahusay na ebidensya sa pagkakaugnay ng Pangulo sa mga budget insertion. Hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi. Ako yan. Hindi, si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Well, accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Ipinunto rin ng Vice Presidente kahit saang anggulo, Bongbong Marcos, that's an impeachable offense. Na violation to the Constitution ang pagpapahintulot sa pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa na dahilan ng pagkakadakip ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, itinuturing na betrayal of public trust naman ang hindi pagpayag ng Pangulo na sumailalim sa drug test. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang. Diba? Betrayal of public trust yan. At heto pa, sabi ni BP Sara na kung sakasakaling mag-step down si Bongbong Marcos, handa siya. Ang sinasabi naman ng mga dilawan at mga loyalista, atat na raw si BP Sara maging presidente. Mga gunggong! Mga gunggong talaga kayo! Gunggong! Si BP Sara po ay bago siya naging vice president, nag-take rin siya ng oath na she is ready kung ano man ang mangyari ng presidente. Yan naman talaga ang mandate ng vice president. Mga bobo kasi kayo eh. O eto, panoorin nyo itong balita na ito. Handa na raw palitan ni VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. May bagong pasaring din ng bise sa mga pahayag ng Pangulo laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects, sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina, sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, did anything happen na mag-resign si Pangulong Marcos? How
how could you uphold yung constitutional mandate mo as successor ng president? In case Are of, you ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang Kasi trabaho yan ng Vice President. tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Hiningan din ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pahayag ng Pangulo kay Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot ni PBBM, tila hindi raw niya makilala ang kapatid kapag nasa TV. Iba ang tingin ni VP Sara sa sinabing yan ni PBBM. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Nagbabalita mo. So ako alam nyo, no? Maraming nagsasabi na itong si VP Sara atat na maging presidente. Itong kampo ng mga DDS, itong mga Duterte diehard supporter, itong mga kaalyado ng mga ni VP Sara ay gusto ng sila yung dahilan sa destabilization, ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, ang taong bayan naman ang ayaw na kay dito sa administrasyon na ito. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan. Majority of the Filipino people doesn't want anymore itong administrasyon ni Marcos. Kasi nga ang daming palpak. Ayaw na ng taong bayan itong administrasyong Marcos kasi ang daming korupsyon nang nangyari. Yan ang pinakauna. Ngayon, bakit nyo sasabihin na si VP Sara atat na atat maging presidente? In the first place, binoto nyo itong si VP Sara. At isa sa kanyang mandato is kung sakasakaling pumalpak ang presidente, mamatay man ang presidente, o kung the president is not fit anymore to be the president, sa konstitusyon natin, ang nakasaad, ang vice president yung papalit. Kasi, kung questionin mo si VP Sara, kung handa na ba siya, that's a question of readiness. And nakasaad po yan sa ating konstitusyon na the vice president should always be ready in any situation. Okay? Hindi po yan atat na atat. Hindi po siya ang nagsabi na sarili ko lang ito na gusto ko nang maging presidente. Hindi. Hindi man. Kung si VP Sara ay atat maging presidente, nakita mo ba ito sa mga rally? Hindi nga ito nagpakita ng mga rally. Sa mga rally, doon makikita mo sinisigaw Marcos resign. Nakita mo bang si VP Sara doon? Na nagsisigaw-sigaw rin, nagsumuporta doon sa Marcos resign? Wala. Lahat ng mga rally, wala si VP Sara. Kasi hindi po magandang tingnan na nandoon po siya. Okay?
Na kay Marcos na lang yan kung mahiya pa siya sa kanyang mga pagdala niya dito sa bansa natin. Ang dami ng palpak niya. Tingnan niyo yung nangyari ngayon sa 2025 budget na yan. Kung gaano po binuking man yan ni Zaldico. Yung mga loyalista ayaw maniwala na nag-insert rin itong si Sandro Marcos. Inilatag man yung ebidensya ni Zaldico doon sa kanyang page. Ayaw nyo pa rin maniniwala. Wala na kami magagawa dyan. Pinapa-insert ni Bongbong Marcos. Nagagalit pa nga raw siya, sabi ni Zaldico. Kung hindi ma-insert yung dapat i-insert. Hugas kamay rin itong si Martin Romualdez. So, kayong mga dilawan at mga loyalista, huwag kayong magreklamo kung mahal pa rin ang mga bilihin natin. Huwag kayong magreklamo kung ang daming korupsyon kasi gusto nyong maging presidente si Bongbong Marcos. O huwag kayong magreklamo. Kaming mga DDS, magreklamo kami araw-araw. Kasi gusto namin ng pagbabago. Kayo, ayaw nyo ng pagbabago. O huwag kayong magreklamo sa korupsyon. Wala kayong karapatan mag-post sa social media o magreklamo sa social media o magreklamo, magsigaw-sigaw, magrally-rally dito sa mga korupsyon na ito kasi ayaw nyong palitan ang presidente. Wala kayong right. Ang may right lang dyan yung mga DDS. Kami lang. Kami lang ang may right na sasabihin na gusto namin ng pagbabago. Ang pagbabago na yon, number 1, palitan yung presidente. Kayo, hinayaan nyo na maging presidente pa rin yung problema. O wala kayong right na masabihin ninyong magreklamo kayo dito sa korupsyon at sa mga baha na ito at kung ano-anong mga kapalpakan. Kasi hinayaan nyo maging presidente yung bangag na yan. Wala kayong right. Wala kayong right. Punta naman tayo dito. Mag-react rin tayo dito sa attack dog ni Bangag. Ito, panoorin natin. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Nag-react na siya dito sa Zaldico at ni Robin Padilla. May pasabog si dating Congressman Zaldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Zaldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3. Ang gusto mangyari ni Auntie Claire, tapusin raw ni Zaldico muna yung mga video, saka sila magre-react. Hindi, Auntie Claire, maganda nga yung ginawa ni Zaldico Inuunti-unti niyang pinalabas yung mga ebidensya. Para yung mga inilabas ni Zaldico may highlights. Kasi kung ilalabas yan diretsyo lahat, ma-overlook yung ibang issue. Dapat issue by issue. Gusto namin yung araw-arawin ni Zaldico pag-release para merong panahon ang taong bayan na makakontemplate, ito pala yung ginawa nitong bagay na ito. Ito pala yung ginawa ni Sandro Marcos. Ito pala. Sunod naman, si Martin Romualdez naman. Sa sunod na araw, kay Bongbong Marcos naman. Mas maganda yung ganun para ma-emphasize talaga yung kasalanan. Kung itong mga akusa ni Zaldico, para klaro. Para kayo rin taga Malacanang, isa-isahin rin nyo ring anuhin yan. Gusto nila, isahang bagsak lang yung video na raw. Hindi yan pwede, Auntie Claire. Kung sasakit ang ulo ninyo sa araw-araw na pag-post ni Zaldico, di gano'n na yun.
Talagang sakit yun, di ba? Kaya ako, payo ko sa iyo, Zaldico ha, araw-arawin mo yung yung ebidensya mo. Araw-arawin mo para sumasakit yung ulo nila diyan. Hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya hairstyle ang kanyang argumento. May tanong lang, communication officer ka pa niyan? Ang daming sinabi ni Zaldico doon, akusasyon, patungkol po sa bigayan ng pera, bilyon-bilyon na peso. Ang argumento niya, nag-iba yung hairstyle. Wow! Wow! Grabe! Hindi ko nga maintindihan bakit ito ang ginawang Presidential Communication Officer ni Bongbong Marcos. Ganito po kabobo ang inyong Presidential Communication Officer. Sa sobrang daming argumentong pwedeng makalap doon sa sinabi ni Zaldico, ang hairstyle pa talaga yung napansin mo. Wow! Ay nako, ubos na talaga yung brain cells mo. tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay. Dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng... Huwag ka muna magsabi ng inconsistencies. Sagutin nyo muna bago kang magsabi ng inconsistencies. Patunayan mo yung mga sinasabi niya na meron kayong pruweba. May pruweba si Zaldico. May inilabas siya ng mga dokumento. Yung argumento nyo, inconsistency, it's not an argument. Pakita rin kayo ng ebidensya na hindi yung totoo yung mga pinapakita niya. Wala kayo mapakita, no? Di talo kayo sa argumento. Hairstyle sa video. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may... Yung argumento niya, hairstyle. Wow, hairstyle. Report din po ba ang palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Zaldico sa grupo na gustong pumalit po daw sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update. At tingnan po natin kung meron pong ganyan mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin mako-confirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of... Actually, Auntie Claire, no? Ikaw na yung sumasagot sa mga issues. Issue yan ni Bongbong Marcos. Issue yan ni Sandro Marcos. Dapat sinabi mo, I cannot speak for Sandro Marcos. O kung wala pang nasabi ang presidente na you are the spokesperson, wala pang nasabi ang presidente. Pero siya, ipinagtanggol niya. Through his, her opinion. Atakdog talaga siya. Di ba kasi, dapat nga ang tanong ng media, ina-address yan sa Pangulo. Ano ang sagot ng Pangulo dito? Kung wala pang sagot ang Pangulo, dapat sabihin mo, wala pa namang sagot ang Pangulo, I cannot answer to that. Pero ang ginagawa niya, ipinagtanggol niya. Sarili niyang opinion. Kaya sa kapalpakan ni Castro, damay rin ang trust rating ni Bongbong Marcos.
Palakpakan. Ay, naku. Kung gaano kasira itong si Claire Castro, ha, kung gaano po siya nasira rin si Bongbong Marcos. The inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit. Yan mga galit sa akin na mga vlogger ng mga loyalista, yung mga ensaymada vloggers dyan, ha, hinahamon ko kayo, magdebate tayo. Tingnan natin kung uubra ba kayo sa akin sa debate natin. Hindi ako takot sa inyo. Yung mga loyalista dyan ng mga vlogger na kung ano-ano, wala nga kayong argumento. Bobo nga kayo, di ba? Kaya, ako na naghahamon sa inyo, ayaw nyo. Di ba? Takot sila makipagdebate sa akin. Ang dami nyong satsat, pero kung hahamonin man kayo ng debate doon sa comment section, nga, hinahamon ko kayo, ayaw nyo. Mike Abe nga, hinahamon ko, ayaw rin. Takot kayo kasi yung argumento nyo, wala. Bangag. Sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang tong ginawa. Diba? Tama yung tanong ng reporter. Sabi niya, what does it do na sa hairstyle niya? Magkaiba yung araw 10 days after siya nagpalabas ng video. Siyempre, meron talagang changes sa kanyang buhok, ugok. Anti-Claire ugok. Hindi dapat nababagong itsura. So it means, lumalabas. Ano gusto mo? Anong gusto mo? Hindi magbabago yung itsura? Tingnan mo yung, Anti-Claire, tingnan mo yung first video. Mukhang payat siya di ba? Noong nakapagsabi na siya nakapag-express na siya sa kanyang sinasabi, di ba? Biglang tumaba. Nakakain na siguro. Dahil naipalabas na niya ang kanyang konsensya. Yun ang nagpapatunay, Anti-Claire. Ikaw, bugok ka talaga. Iba-ibang araw to ginawa. At malamang. Kung iba't-ibang araw ito ginawa, wala na bang right magpahayag ang isang tao na kung ano yung mga nangyayaring kabalastugan? Yung argumento mo, Anti-Claire, ang babaw ng argumento mo. God help you. Sana tulungan ka ng Panginoon, Anti-Claire. Yung brain cells mo, Anti-Claire, wala na, ubos na talaga. At malamang ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry. On to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Tingnan niyo yung mga tanong ng mga reporter, ha? Ina-address nila yan sa Pangulo. Pero ang sumasagot si Anti-Claire. Kanyang opinion. Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Ano ka ba? Nakikinig ka ba? Nagtatanong sila, ikaw yung nagtanong. Nagtanong yung reporter, siya yung nagtanong. Di, bugok. Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? May ebidensya ka ba? Kasi kaming taong bayan, handa na kaming at masaya kaming palitan na si Bongbong Marcos ni VP Sara. Di ba?
yung mga Mary Grace Piatos na mga dilawan moves. Sa totoo lang, yan ang argumento ng dilawan Mary Grace Piatos. Yan Mary Grace Piatos na yan, isasampal namin yan sa mukha ninyo. Nagsabi na po ang COA niyan. Ha? Yung mga ganyang style ng mga argumento mo, Claire, no? Wala. Talo ka sa argumento ng ganyan. Oh, talo ka. Kasi yan, wala kayong pruweba. Patunayan nyo yung Mary Grace Piatos ninyo. Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable. It is not acceptable. Hindi, accept namin eh. Ikaw lang ang hindi maka-accept siguro. At si Bangag. Oh, kayo lang dalawa. For a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Ayaw na namin eh. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. Mahina naman kayo And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Mas magka-crisis tayo kung nanatili si BBM. Totoo Kung lang. handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Hindi siya nag-a-anticipate. Sinabi lang niya kung sakasakaling mag-step down, huwag kang mag-fake news, Auntie Claire. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. Talaga, totoo naman. Ang sa isip namin, gusto na namin bumaba si BBM. Kasi naaawa na kami sa bayan na ito. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Last, ito yung mga nakalista ko sanang tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla. Hindi yan mangyayari kasi hawak ni BBM yung military. Question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Kung ako, hindi siya fit to lead. Hindi siya fit to lead, actually. Tinatanong pa po ba yan? Tinatanong kasi daming korupsyon. Dapat nga tanong. Hindi na siya fit to lead the country, Auntie Claire. Kasi ang dami na po mga nangyayari, pinabayaan niya, lugmok na tayo sa utang, ekonomiya bumagsak, mahalan yung bilihin because sa kapalpakan ng Pangulo. He is not fit to lead. That's why gusto naming palitan na yan siya. Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Kasi pakitang tao eh. Nagpa-photo op lang. Pumunta doon sa Baguio, sa Baha. Pero wala, sa totoo naman, wala namang ginagawa. Hindi nga po nakakapagbakasyon. Anong hindi? Araw-araw nga nagko-concert. Ano yung mga concert doon? Ano yung mga F1? Formula 1. Nakita namin sa mga post. Lagi nga silang kumakain together with the family. Nagbabakasyon. Clear naman. Hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Punta siya doon sa Manila Bay. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Buyag. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Zaldico. Yusek, since na-mention... Every time mapakinggan niya yung pangalang Zaldico, sumasakit yung dibdib ni Claire. Gusto niyong matapos na muna yung sinasabi ni Zaldico. How important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Zaldico. Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera. So, kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek.
Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang vote. Ito yung kay Robin Padilla rin, yung video clip na di umano ha. Anta ako, di umano. Si Auntie Claire ba yun o hindi? Voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am? Actually, hindi ko narinig yan. Kaya wala pa akong comment dyan. Ayaw kong mag-akusa rin kay Auntie Claire. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit naman. So malinaw yan ha na dine-deny mo. Sige, malinaw. Yan ang na dine-deny mo. Yan ang final statement mo ha. Kasi kung mapapatunayan yon na ikaw yon, at least may pinanghahawakan kami na dine-deny mo. Okay? Sa ngayon, dine-deny mo. Okay? So hintayin natin na maging tama yung sinabi mo. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lehitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala bumanat rin siya kay Robin, tingnan niyo. Ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And since dininay nyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Hindi, kaya nga tinatanong ka ng reporter kung gusto mo bang legality. 'Di ba? Kung sino ang nagpapakalat niyan, pwede mong gumawa ka ng legal. Bakit natatakot kang legal? Illegal yan. Hindi ka ba confident sa mga sinasabi mo? Kaya ayaw mong idaan ito sa legal? Kasuhan mo yung nagpapakalat dyan? Di ba? Yan ang sabi ng reporter. Kung ayaw mong ng legality, baka totoong ikaw yun. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Gawin mong legal if you are confident na hindi yun ikaw. Thank you. Next is Ana Badjo, legal GMA actions. News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing... Okay, so patungkol na yan sa cabinet. Tapos na tayo dyan kay Robin at sa mga kay Zaldico na mga issue. Sinagot na niya. Okay? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano ang masasabi nyo dito sa administrasyong ito? Is Bongbong Marcos fit to lead the country? Kung naniniwala kayo na okay pa na maging presidente si Bongbong Marcos, give your explanation. Pero kung ayaw nyo na kay Bongbong Marcos na he is not fit to be the president of the Philippines, ano ang reason ninyo? Okay? Mag-comment rin kayo. So guys, paki-like at saka paki-share itong vlog natin ngayon para marami po ang makaalam. At sa mga first time dito sa channel na ito, sa Donmar TV, i-subscribe nyo na
para updated kayo lagi sa mga trending na balita. Yung pag-subscribe po ninyo, i-press nyo lang yung red button na subscribe, okay? Para updated kayo. Walang bayad yan, guys. Once nakasubscribe na kayo sa akin, talagang ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.